conflict that's happening in the Middle East for the simple reason po ng geography. Di po ba? Alam ho kaya nila yung mapa ng mundo at mabibilang ho nila ng gaano kalayo ang Iran mula ho dito sa Pilipinas po. So ayun na ho yung sagot ko po dyan. Prof. Sigas Common yan, no? sense lang po pa. Knowledge lang ho ng basic geography ho. Hi guys, this is Marsanyo again at samahan nyo guys na pag-usapan natin, no. Alam naman natin, no, talagang maraming mga posts dito sa social media na talagang nakakabahala, no, lalo na tong post ni Jay Sonsa, no, at ang sinasabi niya rito, Lord, iadya mo kami sa lahat ng masama. Siyam ang EDCA sites o military base ng USA sa Pilipinas. Ito yung sinasabi niya na, ito pakita natin guys. So ito yung sinasabi niyang siyam na US naval base dahil dito sa EDCA sites, ano daw to, maaaring maging target tayo ng Iran. At ito talaga yung nagkikreate ito ng takot sa maraming mga Pilipino, mga ganitong posts. Kasi talagang sinasabi niya rito, ayon kay Jay Sonsa, isa-isa na pong binobomba ng Iran ang lahat ng US base sa iba't ibang panig ng mundo. Kung kayo po ay nakatira sa mga lugar na ito, ang aming pong payo, iba yung pagdarasal, pag-iingat, at gumawa po kayo ng hakbang para sa inyong kaligtasan. So, ito yung, actually, pagkakalato ng takot. No, para sa akin, hindi po talaga yung target, pero mas magandang magsalita rito yung mga kinauukulan o mga professor. No, pero actually guys, may nakita din akong post dito sa YouTube. Itong mababasa natin yung ito yung sa AFP. Basahin natin to guys. So sabi dito guys, NSC, no US military bases in PH EDCA site remain under AFP control. Ito po ay from National Security Council, no, ng Pilipinas. So sabi rito, the National Security Council, NSC, clarified that there are no American military bases in the Philippines amid heightened retention in the Middle East and threats by Iran to strike United States military installation abroad. So lumalabas wala po tayong military base ng US sa Pilipinas. Yan po yung talagang nilinaw ng National Security Council ng ating bansa. Kung papansinin po natin guys at papokus tayo rito sa Israel Defense Forces, sabi rito guys, the Iranian regime's threat is not only a threat to Israel, it is a threat to the entire region. At makikita nyo guys kung gaano kalawak, no, itong rehime ng Iran, no. Ang pinakamalayo na capability na kaya nilang abutin ay 3,000 km. No, yun po yung layo ng kanilang capability. Kaya ang nadadamay dito guys yung mga nasa region ng Middle East. Ito po yung sinasabi ng defense ng Israel. From Israel po yan. Kasi ito po yung, kung titignan natin, no, ito po yung Iran Ballistic Cruise Missile. Yan po yung mga ginagamit nila ngayon na ibinabato sa iba't ibang region ng Middle East. So kung titignan niyo po yung capability niyan, talagang hindi po aabot, no? Nakikita niyo naman guys, no? Yan po, at kung makikita niyo sa mapa ng Pilipinas, ang Pilipinas po ay napakalayo. So diyan lumalabas 3,000 km. Pero kung titignan niyo yung mga missile nila, 2,000 km lang yung kayang abutin ng kanilang missile. So, yung ganitong pagpapakalat po ng is fake news po ito. Talagang malinaw na fake news po ito. Kaya huwag kayo basta-bastang naniniwala, no? At kasi napakadelikado po kasi guys, no, maniwala tayo. Nakikita niyo guys, oh, pinapakita ko sa inyo. So, huwag po kayo basta matakot. At yan po yung ito po yung range ng missile ng Iran, no. At pakinggan natin guys yung sinasabi ng isang professor regarding dito sa issue na to. So panoorin natin to. Dito sa bansa? Pero linawin ko muna. Target ho ba ng Iran? Hindi po. Hindi ho. Wala. Kasi yung missiles ng Iran, unang-una, ang range lang yan, hindi pa lalapas ho ng 1,500. At ilan lang ho
yung kumbaga depleted na, slowly na deplete na ho yung missiles ng Iran. So, I don't think that presents a clear and present danger po. Mm-mm. So I think it's a matter of, I have to be very honest, no? It's Opo. naive on their part to immediately look at the EDCA sites, given the fact that they won't be affected by the current conflict that's happening in the Middle East for the simple reason po ng geography. Di po ba? Alam ho kaya nila yung mapa ng mundo at mabibilang ho nila ng gaano kalayo ang Iran mula ho dito sa Pilipinas po. Mm. So ayun na ho yung sagot ko po dyan. Prof, si Common Jesse, no? sense lang po pa. Knowledge lang ho ng basic geography ho. O yun. Para hindi ho tayo magpanik. Madala ho tayo ng mga fake news na pinapairal ng iba nating kababayan na may agenda po. Para tukuyin ho yung mga EDCA sites. Sinagot na ho yan ng Department of National Defense. Yes. Ni Assistant Secretary Arsenio Popong ni Secretary Andolong, no? Opo. Na sinasabi niya, no way could Iranian missiles hit those sites po. So why are they pointing their fingers at those EDCA sites? Oo. Prof, si Jesse, no, nabanggit nyo nga po kanina na possible, based na rin sa pahayag ni US President Donald Trump, na tumagal ng 2 weeks. Ngayon kasi, Prof, kumbaga iba yung gravity nitong tensyon na ito dahil nasawi mismo yung supreme leader ng Iran. Ano ang basa nyo dito? Possible kayang maprolong pa more than 2 weeks itong sigalot na ito? Yung pag-eliminate ho nung top leaders ng Iran ho, indication po yan, no? Na kumbaga meron na hong discontent po mismo sa loob ng Islamic Republic. Paano nalalaman ng example ng Israeli intelligence na Mossad or even sabihin natin ng Central Intelligence Agency or even yung Defense Intelligence Agency ng Estados Unidos kung walang nagbibigay ho sa kanilang information. So signales po to na meron hong kumbaga within the Islamic Republic may cleavages na ho, may discontent. So this is a sign na talaga na possibly the regime will not last very long. The mere fact na kumbaga it's really infiltrated ng mga hostile elements from the outside. So this is an indication po nung internal weakness ng Islamic regime. I'm not saying it will not collapse immediately, pero nakikita ho natin yung cracks within the wall. Eka nga po. Oh, and Prof, nabanggit mo rin kanina, no, yung arsenal, yung supply ng kagamitan ng Iran, possible na hindi ganoon karami kung walang supply na nagmumula sa China at sa Russia. Ano ba yung pinaka role dito ng dalawang bansang ito, Prof? Kasi meron ho tinatawag tayo na kumbaga parang ayun yung term na ginagamit ho ng mga ilang American legislators, no, axis of discord. Ayun ho yung bansa kasama ho dyan yung North Korea, Iran, Russia, and China. So meron ho silang common interest. Ang common interest ho nila, of course, is to transform the world. Ika nga, sabi nila, from a world that is unipolar wherein you have only one dominant superpower into a tinatawag nilang multipolar. And of course, all of these countries have a degree of hostility towards the United States and it's yung mga allies ng Estados Unidos, kasama naman Pilipinas yan. So bago nangyari itong pag-atake ng Estados Unidos po sa Iran, nagbigay ho ng babala si President Vladimir Putin and of course the Chinese President Xi Jinping. Pero mukhang hanggang warning lang ho sila verbal warning. So hanggang warning lang pala sila, no? Comes to shove, talagang nakita rin ho yung limitation ho ng Russia and China when it comes to assisting ho. Hindi nila ally ang Iran ho. Kumbaga meron silang tinatawag nating strategic alignment. They have a common interest. Pero hanggang kumbaga ngayon nangyayari, very strong diplomatic protest lang ang binibigay ho nung dalawang bansa. Tsaka kasi kung makikialam yung Russia, dapat ginawa niya na noon. Kasi si Maduro nga, di ba? Maduro, pati yung sa Syria, hindi naman natulungan ng Russia eh. Ayun. At malaking bagay, Prof, na kumbaga naibibigay niyo sa amin yung ganitong konteksto, lalo na tulad nga ng sinabi niyo, geographically speaking, hindi naman ganon yung epekto. Kumbaga, Geography speaking, yung pinaka natin. Nakita niyo naman guys, pinakita ko kanina, di ba? At the same time, yung ballistic missile ay talagang hindi aabot hanggang 2,000 km lang, no? Yung kaya pinaka-maximum na abutin ng missile ng Iran. So talagang lumalabas, hindi siya totoo. Directly yung effect ng sigalot na yan sa Pilipinas. Pero Prof, hypothetically, pwede ba ho itong mauwi sa mas malawak na regional war o regional tension? Kung puwami ho yan, kung magtatagal ho yung Islamic Republic and kung kaya ng Islamic Republic kasi depleted na ho yung missile niya. Kung kaya ng Depleted, ibig sabihin, wala na yan, paubos na yung missile ng Iran. Islamic Republic ho, mag-launch ng intrusion ho sa kanyang mga kapitbahay, katulad ho sa Iraq, katulad ho probably sa Kuwait, sa mga kapitbahay niya ho. Pero I don't think at this point in time, capable ho yung armed forces ho ng Islamic Republic. Ang primary concern ho talaga nila is regime survival. Tsaka ang pagkakala ko sa latest news po, napabaksak na, no? Kumbaga kontrolado na ng US yung air superiority ng Iran. So ibig sabihin, wala na nakakalipad na eroplano ng Iran doon. At the same time, yung mga ballistic missile na mga kagamitan sinira na. Pero may mga mangilan-ngilan pa rin mga drone attack at mga iba pang mga missile. Pero yung ballistic po, iba po yun sa ibang missile, no? Yung ballistic po, yun yung lumalabas pa. Pag sinabing ballistic po, yun yung mga missile na lumalabas outside of the Earth surface and then later on,
babaksak siya papunta na sa lupa. So yun yung mga ballistic. Kasi yung mga missile surface lang, yung pag pinalipad yun, hanggang lupa lang yun. Hindi yun lumalabas sa outer space ng mundo. So kaya yung ballistic missile talaga yung unang tinira nila, and then yung mga eroplano ng Iran. So ibig sabihin, kung based sa mga news, kontrolado na. So mga ilang missile na lang ang pinapalipad ng Iran, no? So anyway, puntahan naman natin guys yung sinasabi ng AFP. Forces of the Philippines o AFP sa mga patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa EDCA sites. Tugon ito sa pahayag ng ilan na posibleng targetin ng EDCA sites kaugnay ng muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East matapos bombahin ng Iran ang mga US military bases bilang ganti sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Again, EDCA sites are Philippine sovereign facilities on Philippine bases or areas in the country. They are not US bases. Baka naman umabot na naman ito sa usapin na pahihinain ang alliance between the US and the Philippines. Kung yun ang patutunguhan ng kwento, then it is foreign malign influence. EDCA sites are not US bases. The Supreme Court has ruled in 2016 that these are all legal, they are Philippine territory. So Philippine territory, hindi to based ng Amerika na pinapalabas ni Jason sa daw regarding to him is sham ang US based ng Pilipinas, pero wala pala. Okay? So this is still Philippine territory. So talaga nagkakalat ng takot sa mga Pilipino. Hindi po maganda yan para sa akin. So we should not give out the wrong information so as to cause undue alarm. May siyam na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites na naitatag sa mga kampo militar sa bansa sa bisa ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos noong 2014. 5 rito ay nasa Cagayan Province, Isabela at Pampanga sa Hilagang Luzon. 2 naman ay nasa Palawan, habang tig-isa sa Cebu at Cagayan de Oro sa bahagi ng Visayas at Mindanao, kung saan pinalawak pa ang mga proyekto rito simula 2023. Bagamat may access sa EDCA sites ang mga sundalong Amerikano, limitado lamang ito sa Joint Military Training at Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations para sa pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines. Hindi rin US, kundi ang Pilipinas ang may buong kontrol sa EDCA sites at hindi ito gagamitin sa anumang offensive action, bagay na dati nang nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dagdag ng AFP, walang direktang banta o partisipasyon ng Pilipinas sa nangyayaring gulo sa Middle East. Hindi rin umano saklaw ng missile capability ng Iran ang Pilipinas, lalo pat higit sa 7,000 kilometro ang distansya ng dalawang bansa. 7,000, 7,000 kilometer. Dun sa missile na ballistic, di ba? Umaabot lang ng 2,000 kilometer. Tingnan nyo guys, ulitin ko yan. Yan yung pinaka inaabot. First and foremost, what is happening in the Middle East right now is a regional conflict. Iran has been attacking the Gulf states within the range of her missile capability, 2,000 kilometers. We are 7,500 kilometers Lumalabas 2,000 kilometer yung pinaka maximum na kayang abutin. Ito tayo 7,000 kilometer. away. They have no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. Samantala, pinalagaan ng Department of National Defense ang ipinakakalat na fake news tungkol sa tensyon sa Middle East, kabilang ang AI-generated video na isinasangkot si Defense Secretary Gibo Teodoro. Yan, mag-iingat po kayo sa mga AI. Ngayon, kahit nga yung pagsabog sa AI na po lahat. Grabe. Dagdag ng kagawaran, limitado lamang ang gulo sa gitnang silangan at kanilang kinokondena ang mga maling impormasyon na layong lumikha ng panik o pangamba. Sa kabilang nito, tiniyak ng National Security Council na patuloy ang monitoring ng intelligence agency sa sitwasyon para pigilan ang anumang banta sa seguridad, kasabay ng pag-almarin sa maling naratibo na ipinakakalat patungkol sa EDCA sites. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV. So anyway guys, naintindihan nyo na po. Huwag na po kayo matakot, no? Lalo sa mga kababayan natin sa Pilipinas. So napaka-importante po na may alam. Sabi nga nila, alam, lamang ng may alam. Lamang ang may alam. So anyway guys, maraming salamat sa Diyos at gawa ulit tayo ng mga ganitong information guys. Lalo na ngayon, no? May maraming mga post sa Facebook, mga AI. Kaya mag-iingat po kayo, hindi po may nakita kayo may sumabog na maniniwala kayo minsan AI generated po yun. At the same time, again, malayo po na tirahin tayo ng Iran at hindi po tayo titirahin. Kung may titira sa atin, ang kinakatakutan natin China. Pero hindi gagawin ng China na bombahin ng Pilipinas. Kasi wala naman tayong problema. No? As long as hindi nakikialam ang China at Russia sa away ng Iran, hindi tayo bobombahin ng China. Walang reason para bombahin ng China. At pag ginawa ng China yon, possible magsimula yung World War III. And for me, malayo pong isipin na bombahin tayo. And higit sa lahat, manalangin po tayo sa Diyos. No? Diyos lang po ang may kapangyarihan sa buhay ng tao. And hindi natin kontrol ang mga bagay-bagay, pero maraming magagawa ang Panginoon.
At ingat lang po tayo, lalo sa mga taga Middle East. Ito po ang paborito nyo reactor. Nag-iisang baliw, pero nakakaliw ang nag-iisang Marzano TV 2.0. Magandang araw po. Paalam.